Kaninang hapon isang sunog din ang sumiklab sa Estrella Street sa Navotas City. Ang sanhi isang nag-overheat down na bentilador. 5 bahay na tupok sa sunog at umabot sa 300,000 pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Isang residente naman ang nasugatan dahil sa pagtulong na maapula ang apoy. Samantala, ginawaran ng posthumous promotion ang 11 sundalong namatay sa pananambang sa Tinok, Ifugao. Isang breakaway group ng NPA ang tinukoy ng Philippine Army na nasa likod ng ambush. At mula sa Isabela, saksi si Trisha Zafra. Dagok daw sa hanay ng Philippine Army ang madugong pananambang sa mga miyembro ng 86th Infantry Battalion sa Barangay Gumhang, Tinok, Ifugao kahapon ng umaga. Pero walang dudang mas masakit ito para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. 12 ang patay sa pananambang, 11 rito sundalo, kabilang ang opisyal na si Captain Sigfred Cafilas. Ang kanyang may bahay, nagpupuyos sa galit sa mga nasa likod ng ambush. Napaka-brutal eh. Mukha pa lang niya, pero marami na dito sa katawan niya. Kasi lahat sila, ma'am, sa ulo ang tama eh. Tapos marami po dito sa dibdib nila. Halos hindi naman makapagsalita sa labis na pighati ang ina ng 24 anyos na si Private Dungeon Viloria. Kaya ang tiyahin ng sundalo ang humarap sa amin. Ganito na lang, ganyan na lang ang ginawa nila sa pamangkin namin. Sana man bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamangkin namin. Sa 12 nasawi, isa ang sibilyan. Singer daw si Aimee Labog ng bandang nagtanghal sa turnover ceremony na pinanggalingan ng tropang inambush. Lulan siya ng sasakyan ng army nang tambangan ang convoy. Nababawa po dito sa papisa ko at to the rest of the soldiers po. Sana man lang nakonsensya po kayo sa pinsan ko. Buhay po sana siya pero tinuluyan niyo. Bukod sa mga nasawi, 3 ang sugatan kabilang ang isa pang sibilyan. Isa sa mga nakaligtas si Second Lieutenant Nimrod Lavapies na sakay ng pangalawang sasakyan sa kanilang convoy. Sasaklolohan daw sana nila ang unang sasakyan na siyang napuruhan sa pananambang, pero pagbaba niya ng sasakyan, nasagasaan siya at naipit ng 6x6 na truck na kasunod nila. Dahil pasigsag ang daan, hirap daw silang makita kung ano ang nangyayari. Sabi pa ni Lavapies, 30 minuto raw nagtagal ang palitan ng putok, pero sadyang marami raw ang kalaban. Doon lang sa doon sa first vehicle na hindi namin nakikita, parang meron pa doon na gradual na pero dito sa amin. Kasi meron sa taas, yun lang pinaka at least makapag-return fire man at. Tukoy na ng mga otoridad ang grupong nanambang sa mga sundalo, ang breakaway group ng NPA na Sandatahang Sangay Platoon Ifugao. Lawless armed group ito, mga terorista ito. Sila ay tinatawag nating NPA, pero yung NPA na alam natin noon, meron ideology. Naharap daw ang mga ito sa reklamong pagpatay. Ang mga nasabing sundalo, ginawaran na ng posthumous promotion at binigyan ng special financial assistance na 50,000 pesos ang kani-kanilang pamilya. Ang mga kasama natin ay mga bayani at ibinuwis ang kanilang buhay para sa pagsisilbi sa bayan at para sa ating mga kapwa Pilipino. Dakong 6:00 ngayong gabi sinimulan na ang send-off o paghahatid sa mga labi sa kani-kanilang mga bahay para roon iburol. Mula sa Isabela, Trisha Zafra ang inyong saksi. Wala mang natuloy na mga demolisyon kanina. Patuloy raw na maghahanda mga residente ng Tocuma Compound sa Parañaque. Gayun din sa Doña Nicasia at Agham Road sa Quezon City. Saksi si Julius Segovia. Pwesto. Puspos ang pinaghandaan ng mga taga-Tocuma Compound sa Parañaque ang nakatatang demolisyon ngayong araw sa lugar. Ang mga lalaki, pumwesto sa mga watchtower para agad makita kung may paparating na demolition team. Meron ding tubig pangontra tear gas, drum-drum na dumi na tinambakan ng sili bilang armas. Gayon din ang mga tumpok ng bato. Hindi natuloy ngayong araw ang demolisyon, pero sabi ng mga residente, patuloy raw silang magbabantay. Iwasan po natin. Panay naman ang pagsasanay ng mga informal settlers sa Doña Nicasia Compound sa Commonwealth, Quezon City sa kung paano haharang sa mga demolition team. Ngayong paso na ang 30 araw na palugit para lumisan sila. Giit nila, hindi umano nasunod ang proseso, kaya di rin daw sila susunod. Hindi mangingimi ang mga maralita na magdadagdag pa o libo-libo ng mga maralita ang hahawak ng bato muli para biguin ang mga demolition team. Pero di rin natuloy ang demolisyon dahil ayon sa Quezon City Government, inaayos pa ang kanilang relokasyon. Gayon din ang pinansyal na tulong na ibibigay sa kanila. Kung pwedeng mag-voluntary sila o
kung anong kahilingan nila, kung kailangan ba nila ng relocation, kailangan ba nila ng financial assistance. Yun lang naman ang gagawin namin sa dialogo. Hindi naman daw sa nagbabanta sila, pero handa raw ang mga ralista at mga maralitang tagalungsod na lumaban sa gobyerno pag hindi pa rin daw ipinatigil ng Administrasyong Aquino ang serye ng demolisyon sa Metro Manila. Pero sa Sitio San Roque sa Agam Road, may mga dumating ng armadong gwardya. Ang mga residente hindi natinag sa protesta hanggat hindi umaalis sa mga gwardyang nagpakilalang taga-Ayala Land Corporation. Yung ginagawa nila hindi tama. Nangaharas sila ng mga naninirahan dito. Tinututukan nila ng baril. Sa gitna ng mga planong demolisyon, nagpaalala ang Presidential Commission for the Urban Poor sa karapatan ng mga informal settler alinsunod sa Lina Law. Bago ang demolisyon, dapat may di bababa sa isang buwang notice. May maayos na paglilipatan at nakonsulta ang mga residente sa mga posibleng relocation site. May dapat ding sundin sa mismong demolisyon para maiwasan ang mga ganitong tagpo. Hindi dapat gumagamit ng mga heavy equipment. Dapat merong representasyon ang lokal na pamahalaan, no, na kung saan ito yung magpapatupad ng maayos na demolisyon at dapat maayos yung ating weather condition. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Isang surveillance plane ang 3 beses daw na lumipad sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kahapon. Hinala ng DFA pag-aari ito ng China na tila muli raw nagpapakita ng lakas. Dismayado rin ang DFA sa pananahimik ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa usapin. Sa April 30 nakatakdang makipagpulong si DFA Secretary Albert Del Rosario kay US Secretary of State Hillary Clinton hinggil sa issue. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Chinese Embassy na patuloy raw nilang sinisikap na magkaroon ng mapayapang resolusyon sa tensyon. Sa sports aksi, sumabak na sa unang araw ni sparring si pambasang kamao Manny Pacquiao sa Baguio. Sparring niya ang Russian welterweight champion na si Ruslan Trovanikov. Nakatulad ang estilo sa mga kasugupan ni Pacquiao na si Timothy Bradley. Sa umpisa ng 4 na round sa sparring, ilang kombinasyon ng Ruso ang kumonekta kay Pacquiao. Pero sa ikatlong round, nabasa na ni Pacman ang depensa ng Ruso na sa huli ay nabukulan sa ilalim ng kanang mata. Скорость феноменальная, врожденная скорость, та скорость, которой он родился и впитался с молоком матери. Maganda yung style niya katulad kay Bradley. Sa ibang balita, naghahanda na raw ang kampo ni Chief Justice Renato Corona sa posibleng paghihiganti umano ng palasyo sa muling pagbubukas ng impeachment trial sa May 7. Kasunod yan ang desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi ang lupain ng Hacienda Luisita. Sagot ng prosekusyon, palusot lamang daw ito ni Corona upang takasan ang kanyang pangakong ipaliwanag sa publiko ang kanyang mga dollar account. Siguro patuloy yung pagsira sa pangalan niya at ng mga kanyang mga pamilya, no? Ano pa bang maaari nilang gawin para sirain siya o masaktan siya? Halos lahat ay nagawa na laban sa kanya, no? Saksihan mamaya. Ilang public swimming pool na patok ngayon sa mga gustong makaiwas sa sobrang init, tampok sa Barangay Saksi. Sa Showbiz Saksi, kilalanin kung sino-sino ang mga Pinoy celebrity na pwedeng ibotong sexiest vegetarian sa celebrity online poll ng Tita. Pilipinas, nangunguna raw sa buong mundo pagdating sa business English. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.